Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin Amin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itong si Melkisedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melkisedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng nasamsam sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melkisedek ay hari ng katarungan. At siya ay hari ng Salem, na sa ibang salitay, hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya ay saserdote magpakailanman. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melkisedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahi ayon sa tuntunin ng kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkakaserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon, "Sa hari ko'y Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo." Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla, kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan ni Jesus o si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking yon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos sa mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila nakasagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Inuunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang isa na lamang tagpo kung saan nagalit si Kristo. Madalas po kapag nagninilay ako sa mga tagpong ganito na nagalit si Kristo, usually ang sinasabi ko ay hindi natin ito dapat ipagtaka sapagkat naging tao rin siyang talaga. Tulad mo, tulad ko, nagagalit din siya. Pero hayaan niyo po ngayon ay itama or improve ko ang interpretasyong ito. Para sabihin, nagalit si Kristo dito, kung paano nagalit din si Kristo sa ibang mga pagkakataong nagalit siya na natala sa Ebanghelyo, hindi dahil naging totoong tao lang siya, kundi dahil Diyos siya. Yes, sapagkat nagagalit din ang Diyos. At yun ang mas makatwirang galit, mas tamang galit, banal na galit. Hindi basta galit ng tao, kundi galit ng Diyos. Kaya nga sa palagay ko, isa sa mga challenges ng Ebanghelyo ngayon ay suriin natin ang galit natin kapag nagagalit tayo. Ito ba ay galit lamang ng tao o ito ay tulad ng galit ng Diyos? Sa pagkatandaan po natin, hindi po tayo hinahayaan ng Panginoon na manatiling tao lang. Kaya nga sabi niya, be perfect as your heavenly Father is perfect. So ibig sabihin, kahit na paggalit tayo, ina-expect ng Diyos na sa Kanya ay tumulad din tayo. May danger po kasi na ang maging katwiran natin ay dahil tao tayo, kaya nagagalit tayo. Halimbawa, sa mga napapanood nating road rage o yung awayan sa daan dahil sa trapiko, dahil sa banggaan, dahil sa singitan o yabangan. Na madalas ang nakikita lang dun sa video ay yung huling pangyayari, na nanakit yung motorista, nagmura yung motorista, ng kapwa niya motorista. Ano yung madalas na sinasabi ng mga netizen? Di naman magagalit ang ganyan yan kung hindi ginalit yan. Meron nangyari yan. Bago yan. Na para bang binibigyan natin ng katwiran yung pananakit at pagmumura ng motoristang ito. Dahil nagalit siya. Dahil ginalit siya. Katulad din ng ibang katwiran na, sinaktan ako, niloko ako Kaya ganun ang ginawa ko. Sa'yo kaya gawin ito. Unfortunately, madalas ito rin ang nagiging katwiran ng mga taong nagtatanim ng galit sa kanilang kalooban. Yun bang ang manakit o magtanim ng galit ay natural lang sapagkat tayo'y tao lang. Pero tandaan po natin na hindi ito kailanman ginawa ni Kristo.
nang siya'y magkatawang tao. Nagalit man siya, hindi siya nanakit. Nagalit man siya, hindi siya nagtanim ng galit. So, ito ay hindi bahagi ng tama at makatwirang galit. Manapa ito ay galit lamang ng tao. Kaya nga po ang challenge ng Ebanghelyo ay magalit tayo, hindi sa paraan ng tao, kundi sa paraan ng Diyos. Gayahin natin ang Diyos kapag siya'y nagagalit. At para sa akin, ang isang tanong na pinaka-basic ay ito. Bakit nga ba tayo nagagalit? Of course, may nakita tayong masama, may ginawa sa ating masama. Ang tanong ay, nagagalit ba tayo para lamang sa ating sarili? O nagagalit tayo more on para sa kapakanan ng iba? Kasi po kung susuriin natin yung mga instances na naggalit ng ating Panginoon, hindi para sa kanyang sarili kundi para sa iba Halimbawa, nang magalit siya dahil ayaw palapitin sa kanya ng kanyang mga alagad ng mga bata. Nagalit siya, hindi para sa kanya, kundi para sa mga bata. Nang magalit siya dahil ginawang palengke ang templo. Nagalit siya, hindi para sa kanyang sarili lang, kundi para sa kanyang ama. Bakit yung ginawang palengke ang bahay ng aking ama? Di ba yun ang sabi niya? At ngayon sa ating Ebanghelyo, nagalit si Kristo, hindi para sa kanya, kundi para sa lalaking patay ang isang kamay na ayaw pagalingin ng mga Pariseo sa araw ng pamamahinga. Hindi muna siya, kundi yung iba. Yun ang concern. Yun ang punot dulo ng galit niya. Naapektuhan man siya, yun ay dahil nararamdaman niya ang kapakanan o kalagayan ng iba. Madalas po kasi, kaya tayo nakagagawa ng masama kapag tayo galit, kaya din tayo nakapagtatanim ng galit, ay sapagkat ang galit natin ay para lamang sa ating sarili. Sinaktan tayo, nasagi ang pride natin, dinumihan ang pangalan natin, siniraan tayo, or the most, sinaktan ang miyembro ng pamilya natin o ang kaibigan natin. Hanggang doon lang, para lang sa sarili, wala tayong pakialam sa iba. Pero tingnan po ninyo, ang galit ng Panginoon, hindi para sa kanyang sarili. Nagagalit siya para sa kapakanan ng iba. In fact, kahit na para sa kapakanan ng mga umaaway sa kanya. Napansin niyo po ba sa ating narinig na Ebanghelyo, ang sabi dito, galit at lungkot ang nabadya o ang nakita sa kanya para sa mga Pariseo na kumukontra sa kanya, kumukontra sa balak niya, sa layo niya, sa kalooban niya. Sapagkat kahit galit siya, ay naaawa pa rin naman siya sa kanila. Sa kanila na mapapahamak talaga dahil sa katigasan ng puso at ulo nila. Ganyan ang Panginoon, galit pero nandun ang awa, nandun ang pagmamahal. O hindi nga po ba ang kasukdulan nito ay nung makabayubay siya sa krus, bago mamatay, tinipon pa ang mga nalalabi niyang lakas para lamang sabihin, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi na nalalaman ang kanilang ginagawa. No wonder, gaano man ang galit niya, hindi siya nakagagawa ng masama, hindi siya nagtatanim ng galit sa puso niya dahil nga nagagalit siya para sa kapakanan ng iba. Tayo po ba, nakararanas po ba tayo ng awa kahit sa mga nag-earn ng galit natin? Naisip ba natin ang po pwedeng mawala sa kanila? Yung tiwala natin, yung pagmamahal natin, yung oportunidad na dapat ay ibibigay sa kanila, o yung reputasyon na pwedeng mawala sa kanila dahil sa ginagawa nila? Or at least, naisip ba natin na po pwede talagang may diferensya sila? May problema sila, may kulang sa kanila kung bakit tayo sinasaktan, ginagalit nila. Actually, may hint naman tayo kahit pa paano about this Kasi di ba, madalas na itatanong natin, ano ba problema nun? Bakit ba niya ako ginaganito? O minsan nga, dinidiretso pa natin yung tao. Ano bang problema mo? Alam natin na may kulang, may diferensya dun sa tao. Kaya lang, dinidiretso natin yung kaalaman natin ito sa kulang diferensya sa kanila. Hindi sa awa, kundi sa galit natin. Mas pinangingibabaw natin ang galit natin kesa sa awa o concern natin.
Kaya sa misang ito, mga kapatid, pagdasal natin na pabanalin nawa ng Panginoon ang galit na ating nadarama o ating madarama. Ito nawa ay hindi manatili lamang para sa ating sarili, kundi maging galit na may concern sa kapakanan ng iba. And yes, kahit sa mga umaaway pa sa atin talaga. Nang sa gayon, galit man tayo, hindi tayo makagawa ng masama. Nang sa gayon, galit man tayo, makagawa o makapaghangad pa rin tayo ng mabuti sa ating kapwa. Nang sa gayon, galit man tayo, hindi tayo makapagtanim ng galit sa puso natin. At nang sa gayon, galit man tayo, ay maging kalugod-lugod pa rin tayo sa Diyos. Sapagkat sa kabila ng galit natin, ay pinipili pa rin natin na sumunod sa kalooban ng Diyos para sa atin. Ito sana ang hiling nating biyaya sa misang ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Hawitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na magalit man ay hindi maging galit lamang ng tao. Matuto nawa kami sa iyo, magalit nawa kaming tulad mo. Yung iisipin pa rin ang kapakanan ng iba. Kahit yung mga nakasasakit sa amin talaga, upang hindi kami makagawa ng masama, upang hindi rin kami makapagtanim ng galit sa aming puso. Tulungan mo po kami ipaubaya sa iyo ang lahat upang hindi ito magbunga sa amin ng masama. Alleluia! Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yung kahit galit ka na, huwag ka pa rin lalayo sa Diyos. Patulong ka sa Diyos. Pagkabay ka sa Diyos upang mas mamayani pa rin sa iyo kalooban ng Diyos. Huwag mong babayaang pasamain ka ng galit mo. Natural ang galit, pero hindi natural ang gumawa ng masama at magtanim ng galit. Kayahin mo ang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, kumuha ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkalikaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan.
kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaitulos sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagkapalang sa aming binibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahan loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, sa inyong mga tinutulong. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sing in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again.